Namimiss mo na naman niya. Naalala mo na naman yung mga dati ya. Ganun talaga si Kuya mga kabisnes. Yun bang yung damdamin niya, no? Si Amaru, malalaki na siguro. Ang nakakalungkot lang kasi yung nabalitaan namin parang parang pinaalaga yata sa kamag-anak o kanino man yung mga bata na dahil sa hindi na kaya ni Istong na tustusan yung pangangailangan ng mga bata. Ayun, sila si Amaru na kung sakali na papanood nyo to, mag-message kayo kay Papaka-Business huwag kayo magdalawang isip kasi kahit nasaan kayo, pupuntahan ko kayo. Sana kung may makapanood, patuloy ako nakikisuyo, naglalambing po na huwag kayong mag-isip ng negatibo o magdalawang isip na para iparating sa amin, ipaalam sa amin yung sitwasyon nila Istong. Grabe talaga yun. Ganyan kami ka-strict talaga din. Kaibigan. Inali mo naman si Jonathan Damulag. Grabe. Yung ilong na Jonathan na punta sa'yo. Oo nga, no? Nagkamali. Di ba? Payag ka ba, no? Tangos ang ilong ni Jonathan. Matangos yung ilong nito. Kaya kung ilong mo, Brad, na pumunta sa akin, ako na yung pinakadabis na lalaki sa Pilipinas. Alam mo ba yun? Kaso, Giant yan, the most hindi ka maniwala, no? Ano palit tayo ilong? Di na. So, nag-iisa lang yan sa probinsya ng Chicago. Yan? Yung ilong na yan. Ano? Kasi nung nag-aaral pa ako sa United States, Section 11 yun nag-aaral ko paano. Magkadikit lang yung Chicago tsaka yung USA. Oo, magkadikit lang ba yun? Halos kalsada lang tawid Oo. No. Klaro. At least may matutunan sa Jonathan na ituro mo sa kanya, bukod dyan sa kalokohan mo, yung mga bagay-bagay na lalong mag-i-improve. Ayan, tama. Ang lakas ng pakiramdam nito mga to na may camera dito, naglabasan yung mga tumali sa lungga. Dumami Biglang dumami Dumami. Tingnan mo, kita mo, pink na pink. Siyempre. Mas yan eh. Head to foot yan. Yung isa ayos talaga. At saka may sinabi ko sa kanina sa akin eh. Ano? Yung ngayon, yung barangay niya daw, Adidas. Doon daw siya nakatira sa barangay Adidas eh. Makita-kita mo na yung paa nyo, parang hindi Pilipino eh. Ang matindi si Tebok ngayon. Isa, Adidas. Walang-wala. Adidas. 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 Ito. Wag yan. Wag yan. Disgrasya tayo. La. Paingay ka yung dalawa. Sorry. Ako pida rito eh. Nagawa na naman eh. Kalma lang yan, kalma. Sino naman kung makapagsalita eh. Yun lang, sandali. Tapos, ang masama pa nito, yung mga tagahanga ko napupunta sa kanya. Sa kanila. Uy. Ang bihira. Huwag kayo kasi masyadong magpapaniwala sa mga pasakali nito mga business. Stay put lang kayo dyan. Sa akin kayo. Ayan, kay kuya kayo. Huwag ka kasing mali. Yung mga... Tingnan mo. Yan na naman. Ako. Tingnan mo. Paa ni Buknoy, Adidas. Original yan ha? Original yan. Note. Tapos ang kanyang binte ay Adidas. Adidas. Pero pagkatawa ng konti, yung short Adidas man. Pang malakasan yan. Grabe. Original yan. Ay, angat mo pang konti. Huwag yan. Hindi kasama yan. Yan, that, tuloy ko yan.
Oh, grabe. Adidas na food. Yes, yan. Oh, Adidas, oh. Parang ano, ibalik mo yung camera. Dito sa akin. Sa akin. Yan. Ipantay mo. Para magandang framing natin. Yan. Come over here. Adidas ang binti. Parang Adidas din ang manok. Tapos Adidas ang short. Grabe pink na pink. Adidas din yung sweatshirt. Pagdating doon sa may bandang taas, may bantang mata, pink din yung salamin niya. No? Grabe, no? Purple. Oh. Tapos yung sombrero, Adidas din. Grabe, alam mo, yung mga nakaka-afford lang ng ganyan, mga ka-business namin minamahal, yung mga big-time businessman. Yan. Totoo yan. Yung mga may kaya talaga. Kasi mahal yung mga items na yan, yung mga ganyang klase ng mga damit. Sa totoo lang, makasuot lang tayo ng mga ganyan pagka yung mga ginagayang Adidas, gano'n, yung para, ang tawag nun? Imitation, oo. Pirate. Yun makasuot tayo, di ba? Tapos, tsambahan pa yun. Pagka mayroon ka mabunot dun sa ukay na Adidas. oo, pero ngayon ito sa Quebec na yun. Kumbaga sa sa ibang brand, grabe. Sputing. Quality. Slipper niya, Levi's. Shirt niya, Levi's. Sweatshirt niya, Levi's. Sombrero, Levi's. T-shirt, Levi's. Pag abot sa mata, libat man. Yan eh. O diba, at least naipasok ko yung mga ganon. Joke yun. Pero ang maka-appreciate nun, mga Bisayan dako. Bisaya yun. Yan, Quebec no, Bisayan ako. O diba tumawa siya, no? Kasi ito, masyadong, nangaagaw lagi. Pasensya na po kayo. Kaya ako naman tayo rito kay Jonathan kasi balita ko ay meron yatang vlog, no? Sinundan yata nito yung patungkol kay Jonathan. Paglabas ko rito kanina, Tado, sorry. Hindi pa ako, salamat, medyo Yo, medyo ka talaga eh. Partner Tado eh. Si medyo, Tado. Taran. Wala, ya. Ulog man! Kunin mo! Taran. Wow, naka-headset pa. Teka. Yan ba dapat? Nakakulong lagi yan. Tapos siya pang meron. Grabe. Ang personalan, bro. Taran, dito ka. Trabaho, hoy. Alam, personalan, trabaho lang. Trabaho. So, sambugto pa yung mata. Ay, pasensya na, istorbo ka. Grabe, isa pa to, puro mga... Ay! Grabe, no? Grabe yan. 40 din. Basya. Helicopter. Holy Monster. Bakit parang monster? Yan naman, kita mo na, grabe forma. Opo, ya. Yung kanyang, ano tawag dyan, jogging pants ba yan? Jagger. Hollister. Hollister. Ang mahal na mga brand yan, mga business na pakamamahal yan. Hindi. Baka si Taran yan. Gwapo yan, kita mo yung mukha niya. No? Pag ito tumagal-tagal pa yan dito, magkaroon ng laman yung ano yan, gwapo yan. Gwapo kayo, ipakaon sa kuwan ba? Pakaon kay Panda. Hindi, natutuwa lang ako mga business kasi yung team ko na sabi nga nabibihisan, no? Pagka nandito na sa ka-business family, paunti-unti. Yes. Nabibihisan dahil sa pagmamahal ng ating mga sponsors, mga viewers, subscriber, unti-unti. Yeah. Minahal yan. Minahal. Kami. Minahal kami ng mga ka-business. Siyempre, dahil sa'yo. Ang pinuno. Maraming salamat, pinuno. Thank you. Thank you, ya. Sa totoo lang, hindi talaga ako nakasuot ng mga itong mamahalin. Hindi talaga. Hanggang bagkita lang ako eh. Hindi 200. Pero ngayon, talaga isinuot ko. Siyempre, proud ako eh.
Saan lang Alam mo kayo, Noy, kung kukwentahin mo lahat yung suot-suot mo na yan, baka abot ng 10,000 yan. Oh, mahal boss kasi yung isang jacket lang, kinumpit yung isang jacket lang. 4,000. 5. Jacket lang yan to Totoo yan mga ka-business. Kasi nakita Kasi ang... O sige, ikaw na. Oh, sige po. Hindi, saglit na, makaraan lang ako. Ako muna. Ako muna mag-ano ba. Kasi po mga ka-business, yung mga ganyang mga items, alam mo naman yung mga M's, ay, magkano kaya to? Eh, kumbawa, may pinadalang ganyan. Alam, magkano kaya to? Punta yan sila sa cellphone. Tapos meron yan si Junjun, nung mga pag pinicturan mo, automatic, magsasabihin nung cellphone kung anong klase yan, tapos magkano yan. Oo, may ganong apps yun eh. Sa Google yata yun, yeah. Google, meron din sa Google. Google ba yun? Akala ko Google. Google? Google yun. Google? Oo. Gulo-gulo. Kung baga, kung binasa mo gulo-gulo. Ginugulo-gulo mo naman siya. Ginugulo-gulo mo ah. Kapag akin man yan, chumbero, kumalan yan. So, ayaw mo magpakita. Ako man lang, tinakpan mo. Tahimik ko. Tahimik ya. Tahimik. Kaway. May dumaan ah. Kasi ikaw. Ikaw mag... Oh, sorry na po. Sorry na. Sorry na po. Nagkagulo-gulo. Sorry na po. Right? Alright. Yeah. Basahin mo tayo. Alright. Do. Pala, do. Alright nga, okay no. Salita na nga eh. Sorry. Pasensya. Correct na. Musta ka na, Jo? Ayos lang. Ha? Ayos ka lang? Buti ka pa ako. Problema ako dito sa mga bagong dumating dito. Hindi ko lubos maisip ba? Tinanggap-tanggap eh. Hindi kasi wala rin yung magawa. Siya ang nagdesisyon. Sabi niya, pasok na rin daw siya. Balik na daw dito. Wala naggawa. Wala na yan. Nakapag-desisyon na eh. Tapos ito pa matindi. Pati yung sahod niya dati, binalik niya rin sa dati. Oh, siya na rin yung nagdesisyon. Siya rin nagdesisyon. Matindi. Ano, nakapag-desisyon na po ako. Mga kasama. Kaya wala na akong magawa. Wala na. Hindi sinangayunan talaga na. Patawad po Inanindigan na niya ya. Patawad po yan. Presensya na. Drama ka pa. Tapos ito muna tayo mga ka-business. Dito tayo kay Jonathan. Ayan. Jonathan, kita mo naman. Jo, tayo kang anak. Tayo ka. Shoutout po kay Ma'am Tita Lulu. Maraming salamat po. Wow. It's amazing. Grabe, sobrang saya ng puso namin ni Mrs. Ka-Business. Grabe. Kaya yung binanggit ko kanina, pag napunta ka sa Ka-Business family pa unti-unti, nabibihisan talaga yung bawat isa sa kanila. Kasi dun sa mga pinapadala ng mga sponsors, yung mga ganito, yun o, Hollister din. Hollister. Oo. Ganun din ito, Hollister din to eh, yung jogging pants niya. Ayun o. Tapos, t-shirt, tapos yung mukha, Gangster. Sorry po sabi niya na. Dami mong basa ngayon dyan, Brad. Kapatid ko yan eh. Siyempre, gangster ka. Di ba? Gangster na yun? ano ba pangalan ng gangster nyo? Hindi siya lang gangster. Kulang pala. Sorry po ah. Sa nagsabi, hindi naman ako. Joke. Tapos malinis na siya, Oh, mga kamay, bagong nail cutter. Oh, di ba? Oh, yung paa, bagong nail cutter. Oh, di ba? Oh, medyo kuskusin mo to nak nung pang ng laba sa labahan. Oh, tapos yung mukha malinis, yung amoy, wala na yung dating nasa kalye. Wow. Mas mabango na siya kaysa kay Damulag. Si Damulag, hindi nagbago yung amoy. Amoy kalabaw pa rin. nag-iisa talaga, Koy. Kalabaw ka pala eh. Kanina to Kaya na. Damulag eh. Damu.
Damulag talaga eh. Di ba? Ay, ano ba pangalan doon sa ano? Sa Kalabaw na yung malakas na kalabaw, damulag ang alam ko rin eh. Di ba? Derby. Hindi. Toro? Bupalo. Bupalo. Buffalo? O tingnan mo, ilapit mo yung camera sa mukha ni Kuya Damo. Makita mo Di yung... ba? Parang buffalo. Oo. Kopyang-kopya. Buti nga hindi sinuwag yung mga kambing doon kanina. Tapos ayun pa mga ka-business, yung pagbabalik ng Kuya Damulag, kaya isang karagdagang nagbibigay ng sigla, ng saya sa ka-business family. Yung mga, alam mo na, mga Guachinango, mga kwento na mga out of this world na matatawa ka lang talaga. Yung mga gesture niya na dati-rati, yun ang talagang nagustuhan ng mga viewers natin. Ayun, ganun pa rin. Walang pagbabago. At masaya lang. Siyempre, tapos nung nakaraan, dumating dito si Ate LB tsaka si Renji. Nagbunga ng positibo at maganda yung aking ginawang pagsisikap. At salamat sa marami na mga nagpipray at na maging masaya, payapa ng ka-business family. At ibinigay na ng Panginoon Diyos. At doon sa mga iba pa ay positibo ang aking pananaw at pag-asa. Who knows, di ba? Mga ka-business, at least importante, meron tayong nasimulan. At yun pa nga lang eh. Na si Renji at saka si Ate LB, grabe ng saya rito eh. Tama. Di ba? Ano pa kaya kung halimbawa sa mga darating na mga araw ay yung mga dating kasama natin dito ay dumating na rin. Hindi naman tayo nagmamadali, no? Kasi syempre hindi ko rin naman kasi alam kung ano yung talaga mga sitwasyon nila ngayon. Kagaya nila Istong, namimiss namin yung mga bata na tuloy. Kumbaga nare-rewind sa mga alaala namin ni Mrs. Ka-Business yung mga panahon na wala pang naging problema. At masaya lang na kapag kalimbawa noon si Istong sinasama ko sa pagpunta sa Dait kila Kuya Bal, naturalmente ay si Mrs. Ka-Business ang nag-asikaso ng mga bata. Ano na kaya itsura nila ngayon? Na si MM. Namimiss mo na naman niya. Naalala mo na naman yung mga dati ya. Ganun talaga si Kuya, mga ka-business. Yun bang yung damdamin niya. No? Si Amaru, malalaki na siguro. Ang nakakalungkot lang kasi yung nabalitaan namin parang parang pinaalaga yata sa kamag-anak o kanino man yung mga bata na dahil sa hindi na kaya ni Istong na tustusan yung pangangailangan ng mga bata. Sana mali yung balitang yun. At sana ay maayos lang yung kanilang sitwasyon. Sana ay nakakapag-aral. Ang problema kasi wala nang komunikasyon. At sana kung may makapanood, patuloy ako nakikisuyo, naglalambing po na huwag kayong mag-isip ng negatibo o magdalawang isip na para iparating sa amin, ipaalam sa amin yung sitwasyon nila Istong, no? Lalo na dun sa mga dalawang bata. Si MM, ka-birthday ko yun eh. September 28 yung birthday ng bata, kaya pagka-birthday ko, sabay kami, naghahanda si Mrs. Ka-Business. Sineselebrate namin na magkasama. Pag nasa Dait kami noon, si Mrs. Ka-Business,
Natutulog sila sa sala. Yung mga bata, mga nakasandal, saka nakaganon sa kanya yan. Totoo yan. Nakatanday ya. Oo, nakatanday sa kanya. Minsan nga, dinatnan namin niya na kahit yung pagka nagdi-deliver kami ng sewing machine noon, kasi yung panahon na yun, vlog ng pagtulong at saka deliver pa rin ng sewing machine. Hindi ko pa totally inalis yung sa sewing machine business dahil nakakatulong naman pagdating sa pangangailangan sa mga finances. Kaya naisasama ko yun si Stong mag-deliver. Minsan pag darating kami dito gabi, may dala akong siyempre bibili pa sa lubong, ganyan. Pagbukas ng pinto, bubuksan ni Dave, ganyan. Kaganon yung si Mrs. Ka-Business. Hindi siya makaalis kasi yung dalawang bata nakaganon sa kanya. O, yung mga ganong tagpo na ano. Kaya grabe yung iyak ni ate yun. Mahagulgul. Nung umalis dito yung mga yon. Ayun, sila MM, si Amarunak, kung sakali na ano, papanood nyo to, mag-message kayo kay Papa Ka-Business ha. Huwag kayo magdalawang isip. Kasi kahit nasaan kayo, pupuntahan ko kayo. Minsan lang tayo mabuhay sa mundo, hindi na yan mauulit. Totoo naman yun, mahal talaga namin kayo. At wala eh. Ganyan talaga. Pero ano pa naman, buhay pa naman kami na. Buhay pa naman kami ni mama nyo. Mama Ka-Business, Papa Ka-Business. Hindi ko na alam anong mga itsura nyo ngayon dahil sa dapat kasi na ipapatuloy ko yun si MM. Nandito pa. Pero sigurado yan, tuli na yun ngayon at natuli. Lumaki na yun. Bilis na yung paglaki. Ano na kaya mga itsura nila, ano? Si Amaro. Yan. Nag-aaway pa yan nun si Amaro at saka si ano, si Jassy. Grabe yun. Nangyari noon. yung camera nakabaliktad. Yung GoPro, nakabaliktad yun kasi nataranta kami lahat eh. Nagsuntukan yung dalawang bata. Doon yung sa may, hindi pa ganito yung bahay noon. Ano pa, maliit pa siya. Tapos hindi pa na-renovate. Biglang nagsuntukan yung dalawang bata, si Amaro saka si Jassy. Ay, sabi ko sa iyo. Yung camera nakabaliktad eh. Pero in-upload pa rin kasi nga para makapagbigay ng impormasyon kung ano talaga yung totoong pangyayari. Si Jassy, hindi ko alam, hindi na natin nakikita yung bata na yun, no? Wala na po eh. Kasi dati dito sa may Sampalukan. Sa may 7-Eleven, wala na dun eh. Wala na po eh. At yun nga po, yung huli kasi ay dumating yung misis ni Ruel at doon sa Bulacan, doon sila nagsimula ng panibagong pamumuhay ba? Buhay nila, mag-anak. Galing Saudi yung nanay ni Jassy. Ang laking babae pala. So yun lang, tapos wala na kaming balita pa. Anyway, ngayon nandito si Jonathan. Ito si Jonathan, paunti-unti na rin minamahal ng ka-business family. At nagiging proud din ako kasi ang laki na rin ng improvement niya. So, nagkukusa na yan kuya. Nagkukusa na yan sa mga trabaho rin sa bahay. Ang bilis niya na. Kanina, katatapos lang, nagugas ng plato yan. Yun nag-utos sa'yo. Ate Vero pa. Ate Vero, absent man yun. Ate Mengay pala. Ate Mengay, okay lang yun kasi magkamukha namin dalawa eh. Very good, no? Very good yan. Yung pagwalis, sino nagutos sa'yo? Kulang. Sa pagwawalis. Kusa na yung nagwawalis. Walis yan kanina, mula doon. Alam ko na lahat yan. Tapos nag-ano na rin niya, tumulong paghugas ng sasakyan. Opo. Kusa lang din yun. Very good yan. O diba, hindi nag-uutos si Kuya Rito, no? Minsan lang ako magbigay ng instruction.
wala na. Hindi yung araw-araw, ito gawin mo, ito gawin. Ayoko nun. Bahala kayo kung kumilos kayo hindi, malalaki na kayo eh. Diba? At kung halimbawa man dun sa mga kagaya ni Joe, halimbawa lang, hindi niya pa alam, andyan naman yung mga datihan na magmamalasakit, magtuturo, di ba? So yun po mga ka-business naming minamahal, nandito na po ang mga bagong produkto na ini-endorso ng ka-business family. Ayan po mga ka-business, meron po tayong mga bagong product na inilo-launch. No, ito po yung ating gagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh, wow. Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet, no po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito kinagamit ng ka-business family at yun, karentesadong epektibo na ka-business. Po, mga ka-business, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try nyo po mga ka-business, subukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga ka-business. Super effective din po ito mga ka-business sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po, mga ka-business, try nyo po insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business naming minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng ka-business family. Shield C+. Pagka meron ka nito, siguradong protect todo. So right mga ka-business namin minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng ka-business family. Hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set na. Oh, wow. Ayan. Avail nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yan na mga ka-business namin minamahal, please avail natin ang mga produktong inendorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Bira, Banan! Kumusta naman ang pakiramdam mo dito sa mga kasama natin? Ikaw ba ay nagiging masaya o ikaw ba ay merong inaalala? Ano bang mga na-realize mo? Baka pwede i-share mo na sa ating mga ka-business. Ilang araw na ba siya? 5 araw na tuloy-tuloy, no? So ibig sabihin, bukas, Sabado, sasahod ka. Kukunin ba sahod mo Sabado? Bukas? Kaya bahala ko yan. Kayong nakakalim, hindi man ako. Oo nga, hindi kasi di ba yung sabi ko noon, depende sa iyong pangangailangan. Basta kayo pagdating sa ganyan, magsabi ka lang kay ate, no? Ikaw ang masusunod doon, hindi ako. Kung halimbawa, kuya gusto ko tuwing Sabado sa sahod, hindi kaya tuwing Quincenas o katapusan, nasa iyo yun ha, walang problema. Tapos itong 3 kasag, kayo, hali kayo dito. Tawag nito. Dito, huwag kang magpatandong. Para nga mag-ama, no? Medyo magkamuka. Medyo. Parang tatay mo to. Tsaka medyo.
medyo hawig kayo. Medyo buwan po ba? At saka medyo pares kayong luko-luko. Galing. No? Medyo magkasing laki. Hindi mo kasing laki, no? Hindi. Malabo. Malabo yan. Malayo. Kasi yung kay Damulag ganyan. Yung si medyo ganon lang eh. Malaki diferensya. Malaking diferensya yan. Medyo lang. Medyo lang. Medyo. Kayong kasag, tatlo, may pagkakataon, di ba, pagka may dumadating na mga padala. Itong mga huli kasi, sagdamakmak yung bigay sa'yo, no? Nung mga padala. Ano binigay nagbigay ka ba sa? Kasi ito parang wala natanggap yung dalawa. Meron bang ano? Meron. May binigay yung sponsor, si Tita Lo, sa inyo? Nakapangalan sa inyo? Opo, nakapangalan po sa akin. Oo. Sa'yo wala? Oo. Baka mamaya kasi, baka yung maging dahilan niya ng pagtatampuhan ninyo, ha? Opo, nagkatampuhan kayo? Ha? Ano? Hindi po. Abot naman na po kay Medyo. Ano, ikaw nag-share ka kay Medyo? Ay, very good. Palakpakan natin yan. Yan ang sinasabi ko. Yung gusto ko yung gano'n, nagkukusa. Ikaw? Hindi po kasi ako nakapagbigay sa kanya kasi po, bali tatlo po yung fans. Ang inisip ko po, si Kuya Jonathan, binigyan ko po fans ang t-shirt. Ay, ikaw nagbigay ito? Opo. Uy, grabe. Palakpakan mo natin. Ipasalamat ka. Ha? Opo. Totoo yun? Opo. Oh, very good. Ang inisip ko po, kung bibigyan ko po yung isa sa kanila, tapos wala na po, baka mag-share po yung isa kasi hindi pa nabigyan. Okay. Ngayon ganito ha, kasi ako, sabagay kasi ngayon ko lang ito natalakay at in-on-cam ko para alam ng lahat, di ba? Na nagagawa ko rin yung aking gampanin bilang magpaalala, bilang nangunguna na magpaalala. Kasi sa Kagwang wala na akong problema eh. Ano na yan eh. Alam na nila yun at nagkukusa na yan sila. Kaya Buknoy nga, binigyan ako ng slipper niyan eh, yung galing sa kanya. Kumbaga, kusa na sila na pag nakita nila yung kapatid nilang Kagwang, hindi nila matiis, no? Kasi may ganun talagang pagkakataon na mayroong mga padala na wala yung iba, yung kapatid nilang Kagwang. At hindi natin pwedeng questionin yung nagpadala, ha? Huwag kayong ganun, ha? Kasi yun ang kaligayahan nila eh. Doon nila gusto ipadala eh. Hindi natin pwedeng pangunahan yun. Ha? Nag-gets nyo ko? Oo, nag-gets nyo ko. Hindi natin pwedeng pangunahan kung sino yung gusto nilang abutan. Basta kayo masaya tayo. At ngayon, bahagi ng pagiging alisto sa pagdating sa pakiramdaman na para maiwas ang Kagwang, mga kasag, sa tampuhan o hindi pagkakaunawaan, magkusa ka na. Yan ay ibinibiling ko, di ba, Porno? O, ibinibiling ko yan na magkusa ka na. Hindi naman kabawasan sa iyo yung ano eh, at maiintindihan naman ni Ma'am Lulu yun eh. Matutuwa pa nga yan eh. Na, uy, kumbaga, mabalitaan niya kay Mrs. Ka-Business na yung ganoong items ay marami naman. Diba? Ang daming sapatos. Yung isang pares ng sapatos ay ibinigay ko po kay ganito kasi wala siya eh. O, di ba? Matutuwa pa yan na may ganong kang puso, may ganong kang gesture. So, automatic na yun ha. Last, una ko itong paalala. No? Who knows, pagdating ng araw, si Jonathan naman ang maraming dumating, no? Na padalang sponsor. Kasi ito kasi bago pa at hindi pa alam yan ni Ma'am Lulu na dito na siya kasi ang bagahe, yung mga ganyang kartong-kartong mga package. Matagal yan eh bago dumating. Matagal yan. Hindi ako nagkakamali, a matter of buwan, no? Depende pa yan sa uri ng shipping. Oo, kasi merong air, merong sea. Oo, no?
Land, hindi pwede land kasi saan mo? Wala mang land yung tatawid yung Amerika dito sa Pilipinas. Sea at saka air lang yan. Airship airship. So, freight, yung mga freight na company. Ganun yan. Pagka mas mabilis, mas mahal ang babayaran nila. Ganun yan. So, nag-gets mo, Jo? Hindi ko sinabing nag-ano ka. Hindi ako nagtapo niya. Ako lang po. Oo, kumbaga para sa lahat yung aking wag akin dito yan. Okay lang po yun, okay lang. Ako nang hawak. Sino eh? Hawak ng ano sa palagay mo na? Bayot, bakla siguro yan. Siguro bakla eh. Tawa niyo. Tawa niyo. Yan pa ako. Linawin natin to. Saan ka pang parte hinawakan? Yan, madalas tumbuto mo. Tuwa siya rito. Okay. Hindi wala naman yan. Wala naman. Tapos saan pa banda? Wala naman, yun lang. Ayan lang. Wala naman sa akin yan. Baka may bumaba yung kamay niyan. Wala yan. Magsabi ko ng totoo, kapatid. Hindi lalaki yan, barako yan. Balaro. Kaibigan lang yan. Mabait yan sila. Paano mo napatunayan lalaki sig daw? Akala mo lang, maraming bayot na mukhang ganyan. Oo, mukhang berdugo. Pero bayot pala, nagpapanggap lang. Diba? Opo. Oo po. Hindi ba? Bayot ka dong? Hindi po. Umamig ka. Mars! Sarap ka talaga, Mars. Mars! Oh, di ba? Ganyan eh. Parang bruskong-brusko. Wala kayong kamalay man. Kaya si kuya niya, bruskong-brusko. Pero kaprasong usapan lang. Lumuluha. Tumutulo yung luha. Hindi nyo alam, bayot. Ay, nako. Ay, nagdagdagan na. Ayan na. Diba, no? Orba! Pag napanood ni Miss Kabis. Ay, paktay na yan. Tama na, no? Kayo mga Sa'yo na mga kabisi sa aming minamahal, mahal na mahal namin kayo at salamat po na marami sa pagmamahal. Once again po, thank you so much sa kay Ma'am Lulu, kay Tita V, sa lahat ng mga nagpapaabot sa amin. So far ay yung pinaka-recent, ayan no, Ma'am Lulu, Tita V, at saka yung sa mga nakaraan pa, hindi ko na po muna banggitin kasi baka magkasilos. Ang importante, ayun nga sabi ni Mrs. Ka-Business, hindi na po namin kayo mawawala sa aming mga puso. Maaaring sa ganitong bigla ang pagkakataon, mahirapan kaming gumana yung utak natin. Alam nyo, minsan kailangan na rin itong langis-langisan. Oo, medyo ano na yung mga granahe ba? Oo. Napapansin ko nga yun sa sarili ko. Dati pagka nag-vlog ako, nagsalita ako, dire-diretso. Kaya parang tumitigil, no? Matagal ng ano yung isip ko. Ano kaya yun, no? Kailangan malangisan yung gear. Hindi, merong vitamin sa sa memory, sa, di ba? Memory gap. Ha? Ano? Memory gap. Kaya bawal na sa akin ang pork. Bawal na ang rice. Saka yung seafoods na kain. Bawal yun? Seafood? Malakas. Seafood? Seafood? Hayaan mo na yan. Yung memory gap, basta kaya akin yung seafood. Paborito talaga seafood. God bless po sa ating lahat mga ka-business. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day! another day. Bira! Bira! Mga business. Amaru, Istong, kontakin nyo kami kasi wala kaming kontak sa inyo. Kahit comment lang dyan sa comment section, ilagay nyo, lagay nyo yung number nyo dyan. Tapos doon sa nakakaalam po, please, makikisuyo po. At tagal-tagal na panahon nyo na yan tong. Kalimutan na natin mga bagay-bagay na hindi natin tampuhan. Kung tutusin, tampuhan lang yun eh. Meron lang kasing sponsor na balingag din ng utak eh.
Tabingi kasi yung utak mong sponsor kay pag naalala kita, nako. Yun ang umudyo kasi ng umudyo kay Stong. Totoo yan. At ano yan nabanggit ko na nga, yung isa na taga-Amerika ay talagang bumalik dito, umuwi siya ng Pilipinas. Ang sadya niya lang is para kausapin kami magkasawa at humingi siya na sorry. At pagkatapos nun, yun din yung flight niya nung araw na yung pabalik din ng Amerika. Ganon katindi. Tapos may regalo kay Mrs. Ka-Business na mamahaling, kung di ako nagkakamali, bag. Opo. Kaya yung mga bag ni ate yung yan, grabe, Louis Vuitton, couch. Samantalang dati, 250. Alright na. Salamat po Ayun bukod doon, ay yung isa pa na, kung hindi ako nagkakamali, Ilocano rin kapwa Ilocano ni Stong. Kaya hindi ko maintindihan yung nagiging usapan nila Kasi hindi po ako bihasa sa Ilocano I'm not saying about Ilocano nagkataon lang na Ilocano yon. Hindi ko nga kasi masyado maintindihan, no? At ang marami sa mga Ilocano ay mga the best, no? Yes po. Kalingap Turak, Ilocano yan. Shout out sa iyo, sir. Marami tayong kaibigang Ilocano. Anyway, nangyari na yon at sana malapit na yung birthday ko, Tong. Sabay kami ni MM para isang selebrasyon na lang tayo. Nakikisuyo ako, no? Okay na? Right. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo.
Lord.